Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Praise the Lord sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin muna ng happy birthday si Vern Smiths. Gayun din ay happy wedding anniversary sa aming nag-iisang anak na babae na si April at ang kanyang kabiyak na si Yog Makan. Happy birthday din kay Rocco Dungo na naruroon sa New Zealand. Shout out sa ating mga taga-subaybay, kina Kuya Eranyo at Ate Ine Carlos, Jelly Olivar, Dave Bautista at Nanay Esther, kay Kuya Jimmy at Neri Samonte, Ate Marilyn Namuco, kay Bishop Jonel Milan, Marcelita Sombilia, Mel Supat, Ben Romano Jr., Welma Landicho, Jocelyn Thunder at Ellen Castillo. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa pagtitiwala sa Diyos na magbubunga ng pagpapala at ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos na magbubunga naman ng parusa o ng sumpa. Ang pagbabatayan ng ating pagbubulay-bulay ay ang Jeremias 16, 5 hanggang 8. Nais kong basahin ang Tagalog popular version ng Jeremias 17:5 hanggang 8. Sinasabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit tumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Inilarawan ng ating aralin na aking binasa ang kalagayan ng taong nagtitiwala sa tao at ang taong nagtitiwala sa Diyos. Ang salitang ginamit sa English ay trust, nang ibig sabihin ay matatag na kakayahan, pagtitiwala sa kakayahan, sa karakter, sa katotohanan, sa kalakasan at sa pagiging maaasahan. Yan ang ibig sabihin ng trust. Ang ating pagtitiwala ay gagantihan ng Diyos ng kanyang pamamatnubay sa lahat ng ating mga gagawin. Ganito ang sinasabi sa Kawikaan 3, 5 at 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang unang inilarawan dito sa ating aralin ay ang taong nagtitiwala sa tao na may hangganan ang buhay at ang kakayahan. Sabi sa verse 5, sinasabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Pansinin, hindi naman masama ang magtiwala sa kapwa per se.
In fact, ang survival ng anumang lipunan ay nakasalig sa pagtitiwala ng mga tao sa isa't isa. Ngunit ang masama ay ang pagbubuhos ng buong tiwala sa kapwa na kinalilimutan na ang Diyos. Ipinupwera na ang Diyos sapagkat tila hindi na kailangan ang Diyos. Ito ang problema sa tinatawag na self-sufficiency syndrome. Isang kalagayan na sapagkat sobra-sobra ka na sa lahat ng bagay, ay iniisip mong hindi mo na kailangan ang tulong ng sinuman maging ng Diyos. Ang totoo, ang mabigat na pagsubok ay hindi naman yung ikaw ay maghirap, sapagkat ang taong naghihirap karaniwan ay nagiging malapit sa Diyos. Ang mabigat na pagsubok ay yung ikaw ay sobra-sobra ang tinatanggap mong biyaya. Sobra-sobra ang iyong yaman na nararamdaman mong hindi mo na kailangan ang Diyos. Naalala ko ang dalawang kahilingan ni Agur bago siya mamatay na isinulat ni Solomon doon sa Kawikaan 30:7 hanggang 9. Ganito sinasabi, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Ayon sa verse 5 ng ating text, ang taong ibinuhos ang tiwala sa tao at tinalikuran ang Diyos ay tatanggap ng parusa. Ang ginamit na salita sa English ay curse. Isusumpa ng Diyos ang taong may self-sufficiency syndrome, ang taong naniniwala na hindi niya kinakailangan ang tulong ng Diyos. Ang isinumpa ay aani ng mga negative consequences. Magiging miserable ang buhay at malulubog sa kabiguan at kawalang silbi. Nang isinumpa ni Jesus ang puno ng igos, sapagkat wala itong bunga, ang sabi sa banal na kasulatan doon sa Mateo 21:19, ito'y natuyo kaagad. Natuyo kaagad yung punong igos ng sinumpa ni Jesus. Tayo rin. Kapag isinumpa tayo ng Panginoon, ay matutuyo rin ang lahat ng ating pag-asa. Ang pinatutungkulan ni Jeremias na nagtitiwala sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay ay ang mga Israelita na iniaasa sa Ehipto ang kaligtasan laban sa Babylonia at Assyria. Ganitong wika sa Isaiah 31:3. Ang mga Ehipsyo ay mga tao at hindi Diyos, at ang kanilang mga kabayo ay laman at hindi espiritu. Kapag iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay, siyang tumutulong ay matitisod at siyang tinutulungan ay mabubuwal at silang lahat ay sama-samang mapapahamak. Dito sa atin, tila wala ng katapusan ang pangingibabaw ng mga politiko na nagsasanib-sanib puwersa sa paggamit ng kayamanan at kapangyarihan upang manatili sa pwesto. Ngunit tanda natin, kapag nagpasya ang makapangyarihang Diyos na kumilos, walang sino man ang makahahadlang. Ang hindi maaaring mapagplanuhan ng sinumang makapangyarihang tao dito sa lupa ay ang pagkilos ng makapangyarihang Diyos. Ano ang kahihinatnan ng mga isinumpa ng Diyos? Wika sa verse 6 ng ating aralin, ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo,
walang mabuting mangyayari sa kanya. Ibig sabihin, siya'y magdurusang mag-isa. Walang daramay at wala nang maaasahang anumang paglago at pagtatagumpay. In short, anyone, be it a person or a country cursed by God, is doomed to perdition. Ang kapaligtaran nito'y ang ikalawang inilarawan sa ating aralin, ang taong nagtitiwala sa Diyos. Wika sa verse 7 ng ating aralin, ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang ginamit na salita sa English ay blessed, pinagpala. Maligaya o pinagpala ang taong nananalig, umaasa o nagtitiwala sa Diyos. Hindi ba ito ang pinapangarap ng bawat tao, ang maging maligaya sa kanyang buhay? Ang taong pinagpala ng Diyos ay may maligaya at matagumpay na buhay. Si Jesus ay nagbigay ng definisyon ng tunay na kaligayahan at pagpapala doon sa kanyang sermon na tinatawag na The Beatitudes. Ang una niyang binanggit na maligaya o mapalad ay ang mga taong wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Ganito ang wika sa Mateo 5:3. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Mula pa sa luma hanggang sa bagong tipan, wala nang pinakananais ang mga Israelita kundi ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus na ang mga taong ang buhay at kinabukasan ay iniaasa hindi sa kapangyarihan ng tao kundi sa biyaya ng Diyos ay siyang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya't instead of self-sufficiency, ang nangingibabaw sa taong pinagpala ng Diyos ay God's dependency. Ang buhay ng mga taong isinumpa ng Diyos ay punong-puno ng negative consequences. Sa kabilang dako, ang mga taong pinagpala ng Diyos ay punong-puno ng mga benepisyong ang Diyos mismo ang nagdisenyo. Kumpletohin natin ang pagbasa sa The Beatitudes doon sa Mateo 5:4 hanggang 11. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sa makatuwid, maligaya ang taong nananalig sa Diyos sapagkat tatanggapin niya ang pagpapala ng buhay na walang hanggan, ang pagpapala ng kaaliwan, ang pagpapala ng tagumpay, ng kasiyahan, ng kahabagan at ng presensya ng Diyos. Ang verse 6 ng ating aralin ay naglalarawan sa malungkot na buhay ng isinumpa ng Diyos. Sa kabaligtaran nito, ang verse 8 ng ating aralin ay naglalarawan sa masayang buhay ng sinumang pinagpala ng Diyos. Ganito ang wika, ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito.
Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Ang masaya't pinagpalang buhay na bunga ng pagtitiwala sa Diyos ay inilalarawan ng mga sumusunod na pagkilos ng Diyos. Una, ilalagay ka niya sa isang lugar kung saan kalalago, katulad ng halamang itinanim sa tabi ng batisan. Ang pangunahing konsiderasyon ng Diyos kung saan kanya ilalagay ay hindi kung saan mo gusto, kundi kung saan ka lalago at mamumunga ng marami. God will plant you where you will bloom. Kung minsan, hindi ipinagkakalob ng Diyos ang gusto mong kalagyan, sapagkat may mas maganda siyang plano sa iyo. You only got to believe that God knows what He is doing and that God knows His plan for you and that His plan is always better than yours. Ikalawa, palalalimin ng Diyos ang iyong pundasyon upang ang kanyang pagpapalay magmistulang tubig na bumabalong, siksik, liglig at umaapaw. Katulad ng halaman, ang ugat mo'y patungo sa pinagmumula ng tubig kung kaya't hindi ka matutuyuan. Patuloy niyang palalakihin ang sisidlan ng iyong pagpapala upang hindi lamang maging sapat, kundi may labis pa para sa iyong ipon at para may maitulong ka sa kawang gawa. Ang sisidlan mong basoy, pwede niyang lakihan upang maging pitsil. Ang sisidlan mong pitsil ay pwede niyang lakihan upang maging timba. Ang sisidlan mong timba ay pwede niyang lakihan upang maging balde. Ang sisidlang mong balde ay pwede niyang lakihan upang maging drum. Ang sisidlan mong drum ay pwede niyang lakihan upang maging water tank. Ang sisidlan mong water tank ay pwede niyang lakihan upang maging dagat. Yes, walang limitasyon ang maaaring gawing pagpapala sa iyo ng Diyos, higit sa maaari mong hilingin o isipin man. Ganito ang wika sa Efeso 3:20. Ngayon, sa Kanya na may kapangyarihang gumawa ng higit pa at lalong sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. Ikatlo, patitibayin ng Diyos ang loob mo upang mapagtagumpayan mo ang mabibigat na krisis, natural man o kagagawan man ng tao. Hindi ka makakayang tupukin ang apoy ng pagsubok o lunurin ang daluyong ng kabiguan. Maaari mong angkinin ang sinabi ng Diyos sa Isaias 23:1 at 2. Huwag kang matatakot, sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupo. Ikaapat, pagbubungahin ka ng Diyos, hindi lamang konting bunga, kundi masaganang bunga. Ganito ang wika sa Juan 15:5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Dahil sa pagpapala ng Diyos, anumang gawin mo'y magtatagumpay. Kahit ang kabiguan mo'y pwede niyang baligtarin at gawing isang tagumpay. Ganito rin
ang paniniyak sa mga awit 1:3. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, tulungan mo po kaming ganap na magtiwala sa iyo. At amin pong hihintayin with great expectation and with great joy ang ibubuhos mong pagpapala sa amin. Tulungan mo kaming huwag magtiwala sa kanino man o maging sa aming sarili lamang, kundi sa iyo lamang kami magtitiwala. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.